Atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral natin di sa Book of Revelation at halos malapit na nating matapos ang Book of Revelation. Bagamat nandito pa tayo sa chapter 20 na maituturing na isa sa mga controversial part ng Book of Revelation. At nais ko po kayong anyayahan na basahin natin ang ating pong text from Revelations chapter 20. We will be reading verses 7 to 10. Revelations chapter 20, verses 7 to 10. At kung matapos na ang 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ng kampo ng mga banal at ang mga lunsod na minamahal, ngunit bumaba ang apoy sa langit at sila'y natupok. Verse 10, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y pinahihirapan araw at gabi magpakailan paman. Ito po ang salita ng Panginoon. Noong nakaraang Lunes pala, ay ipinagdiwang natin ang Independence Day, araw ng kasarinlan, o mas tinatawag din nating araw ng kalayaan, June 12. Ang June 12 ay unang dineklara ng Pangulong Emilio Aguinaldo na siyang Independence Day ng ating bansa, June 12, 1898. Tama kaya ang aking pagkakaalala? No? Pero alam nyo, mga kapatid, mayroong tinatawag tayong irony sa history. No? Bakit ko sinabi yan? Sapagkat noong idineklara na ang June 12 ay siyang magiging Independence Day natin dahil tayo lumaya sa kamay ng mga Espanyol noong 1898, ay pagkatapos noon lamang, wala pang 1 taon, ay nagkaroon na ng digmaan sa pagitan ng puwersang Amerikano at ng ating mga kababayang Pilipino, sa pangunguna rin ni Emilio Aguinaldo. No? Noong December, February 4, 1899. So halos wala pang isang taon. So saglit lang pala nating naranasan ang kalayaan, na dahil pagkatapos noon ay meron na namang digmaan at nauwi ito sa pagkatalo ng puwersa ng mga Pilipino at sinakop muli tayo o naging kolonya tayo ng Amerika sa loob ng 40 taon. Kasama na rito ang pagsakop din ng mga Hapon ng 3 taon. Noong ibinigay sa atin actually ang kalayaan noong July 4, 1946 ng mga Amerikano, na tinatawag yan sa araling panlipunan, sa natatandaan ko, na Tidings Mac Duffy Act, di ba? So yan ang pagpapalaya. Kaya nga, dati ang celebration ng Independence Day ay July 4, pero noong 1962, ibinalik ng Pangulong Diosdado Macapagal ang celebration ng Independence Day sa June 12. Now, bakit ko binanggit yan? Binanggit ko kasi na para bang yung nangyaring deklarasyon ni Emilio Aguinaldo ng kalayaan ay parang salita lamang at papel. Wala talagang kalayaang nangyari, sapagkat after few months nagkaroon na ng digmaan at wala nang nangyaring anumang kalayaan dito sa ating bansa. Now, dito sa binasa natin ngayon, mababasa natin na pagkatapos daw ng 1,000 taon, ay pinalaya si Satanas. Pero saglit lang. For a little while. For a little season. Saglit lang ang pagpapalaya sa kanya. Ano ibig sabihin ng pagpapalaya sa kanya?
Matatandaan na noong nakaraang pag-aaral natin, verses 1 to 6, ay tinalakay natin yung 1,000 taon. Na dito sa binasa natin na si Kristo ay maghahari ng 1,000 taon, 1,000 taon kasama ng mga binanal. Anong ibig sabihin nun? Ito ba'y literal na 1,000 taon? Mas nakararami sa ating evangelical community ay naniniwala na meron talagang 1,000 years na mangyayari sa future o tinatawag ng iba na millennium. No? Kung tawagin, ang paniniwalang ito ay pre-millennialism. Karamihan ng mga naniniwala rito ay nasa dispensational camp. Ilan sa mga nagniniwala rito ay mga iginagalang at mga mahuhusay na mga mangangaral sa ating panahon. But with due respect, doon sa mga mahuhusay at mga kapatid natin na mga nagtuturo na merong literal na 1,000 years, hindi yun ang ating pinaniniwalaan. We believe na ang millennium na binabanggit dito sa chapter 20 o 1,000 years ay isang symbol, isang symbolic description of the spiritual kingdom of God that is now present. Ang posisyong ito ay mas kilala sa tawag na amillennialism or kung gagamitin ko ang termino ni Dr. Joel Bickey, the inaugurated millennialism. Anong sinasabi nun? Well, hindi ito eksakto na 1,000 taon, kundi ito tumutukoy sa matagal na taon, matagal na panahon. At ito ay nagsimula nung ang Panginoong Jesucristo ay unang dumating dito sa mundo, nung siya ay mabuhay maguli, siya ay umupo doon sa pangakong luklukan ni David. Siya ay naghahari na ngayon, kasama ng lahat ng mga binanal na mga mananampalatayang nasa langit, at ang mga tao rito sa mundo, na mga mananampalataya, ang magtatrabaho ngayon para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo na tinatawag nating Gospel Age. So, we are living in the so-called Gospel Age. Kaya nga, ang ibig sabihin ng paggapos kay Satanas ng 1,000 taon ay hindi po yung punto na para bang wala siyang magawa, wala siyang nagagawa. Meron siyang nagagawa, pero merong isang layunin doon sa paggapos sa kanya. Yan ay ang pagsupil sa kanya o pagre-restrain sa kanya na madaya niya pa ang buong mundo. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng paggapos kay Satanas ay para hindi niya madaya ang buong mundo na nagawa niya nung bago dumating si Kristo. Bago dumating ang Panginoon Kristo, ang buong mundo ay nasa kadiliman at ang liwanag ay nandoon lamang sa bayan ng Israel. Sila lamang ang merong batas ng Diyos, sila lamang ang tumanggap ng mga aral ng mga propeta, naroon kumikilos ang Diyos, pero ang buong mundo noon ay nasa kadiliman. Pero nung dumating si Kristo, ginapos niya si Satanas at ang Ebanghelyo ay naikalat hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi sa buong mundo. Kapansin-pansin na sa ating panahon, ang Ebanghelyo ay naikakalat sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ang mga misyonaryo ay naisusugo sa iba't ibang kontinento ng ating mundo. Ang mga Biblia ay naisasalin sa iba't ibang lengguwahe na meron dito sa mundo. At may mga iglesyang naitatayo maging sa mga sulok ng bahagi ng ating mundo. Sapagkat hindi na kayang dayain ni Satanas ang buong mundo. May nadadaya pa rin siya na iilan, pero hindi na ang lahat ng tao. Sapagkat siya iginapos ng Panginoon. However, sinabi rito sa binasa natin ngayon, si Satanas daw ay palalayain. Nang saglit. Anong ibig sabihin nun? Yan ang gusto kong maunawaan natin sa umagang ito. At ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo mula sa mga talatang ating binasa ay ito. Before the end of time, Satan will be given a little season to do worldwide trouble against the saints. But this will usher him to his everlasting destruction. Tatagalogin ko, bago dumating
ang Panginoong Hesukristo, bago tapusin ang ating pong kasaysayan, si Satanas ay bibigyan ng maikling panahon para gumawa ng matinding trouble sa mundo, lalo na sa mga binanal ng Diyos sa iglesia. Ngunit pagkatapos noon darating si Kristo upang ibigay sa Kanya ang walang hanggang parusa at kapahamakan. Meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaralan ngayon. I have two headings. First, let's look at Satan and his short freedom, and then Satan and his sure finale. Satan and his short freedom, Satan's short freedom, and Satan and his short and his sure finale. Now, again, let me reiterate, brethren. Noong dumating ang Panginoong Hesukristo sa kanyang unang pagdating, tinalo niya na si Satanas. No, tinalo niya na. Ngunit ang pagkatalong ito ay hindi nangangahulugan na ganap na ang parusa na ibinigay sa kanya. He was defeated and he was detained. He was restrained. Bakit ginawa ang paggapos sa kanya? Hindi ito literal na ginapos siya, no? Bakit ginapos siya o pinigilan si Satanas na gawin kung anong gusto niyang gawin? Upang ang iglesia ay may sakatuparan niya ang kanyang misyon na dalhin ang ebanghelyo sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Doon maging sa katapusan ng lupa, 'di ba 'yun ang pangako sa Acts chapter 1 verse 8, and you will be my witnesses to Judea, to Jerusalem, from Jerusalem to Judea to Samaria and to the uttermost part of the earth. So sino magagawa nun? Ang iglesia. Kaya ang kinakailangan gawin ay supilin si Satanas upang hindi niya mapigilan ang paglaganap ng ebanghelyo. Now, si Satanas wala ng otoridad ngayon na bulagin ang lahat ng tao. Bagamat, meron pa rin siyang kapangyarihang manlinlang, mandaya, gumawa ng kapinsalaan. Siya pa rin ay buhay. Siya pa rin ay tulad sa isang liyong umuungol o umuungal at naghahanap ng masisila ayon sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Siya nagtutukso pa rin, nandadaya pa rin at gumagawa ng mga evil things, nagpapalaganap ng mga maling aral at maling katuruan, pero hindi niya na kayang dayain ang lahat ng tao sapagkat pinigilan na siya ng Diyos. No? He cannot deceive all people anymore. However, sabi rito, pinalaya siya. Papalayain siya ng saglit. Basahin natin yung verse 3, na hindi natin binasa ngayon pero pinag-aralan natin to last time. Sabi sa verse 3 ng Revelation 20, and threw him into the pit and shut it and sealed it over him so that he might not deceive the nations any longer. So that is the very purpose. No? So that he may not deceive the nations any longer until the 1,000 years were ended. After that, he must be released for a little while. Verse 7 to 9. Basahin natin. And when the 1,000 years are ended, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea, and they marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, but fire came down from heaven and consumed them. So ito yung tinatawag ng mga theologian na little seasons for Satan. At ayon kay Juan, meron daw dalawang bagay na mangyayari kapag pinakawalan si Satanas, pagka itananggal yung gapo sa kanya. Ano yung dalawang bagay na mangyayari? Magkakaroon, una sa lahat, ng tinatawag nating, o tatawagin kong the work of treachery. Ang gawain ng pandaraya at panlilinlang. Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit siya ginapos? Para hindi siya makapanlinlang sa lahat? Maaaring makapanlinlang siya sa ilan, pero hindi sa lahat? Pero ngayon, pakakawalan siya. No. Bago ko talakayin itong punto na ito, mga kapatid, sa simula, gusto ko lang din linawin sa bawat isa sa atin na meron lang dalawang malinaw na tanda
Para masabing malapit nang dumating si Jesus at malapit na ang katapusan ng ating mundo. No? Huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi. Matagal na yan, di ba? Na darating na daw si Kristo dahil daw, di ba, nung araw, yung Y2K, isa sa mga pinag-usapan niyan dahil daw malapit na dumating, end of the world na. Merong si Harold Campings nagsabi, darating na si Kristo dahil yun ang prophecy. O dahil may mga lindol. Matagal na may lindol, mga kapatid. Lumindol nung nakaraan, hindi yun first time. Matagal nang lumilindol bago nung ang tao mahulog sa kasalanan, lumilindol na. No? Digmaan, matagal nang may digmaan. Mas matitinding digmaan na nga nakaraan. Maraming digmaan ang naitala sa kasaysayan at hindi naitala. Matagal nang may tagutom. Ano ang dalawang tanda na malinaw? Ang unang tanda na malinaw ay ito. Sa verse 14 ng chapter 24 ng Book of Matthew, ito mababasa natin. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So, ang unang tanda na malapit na dumating ang Panginoon sa Kristo, sabi, the gospel will be preached to all nations. Ang ebanghelyo ay dapat makarating sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Nangyayari na ba? Unti-unti na nangyayari. Marami pang hindi naaabot, pero unti-unti nang nakakarating. Ulitin ko, bago dumating ang Panginoong Kristo, naka-confine lamang ang mabuting balita sa Israel. No? At kung may naliligtas sa labas ng Israel pa isa-isa, si Ruth, no? Isa na doon, no? Sino ba ito? Yung yung prostitute sa Book of Joshua, si Rahab, at iba pa. Isa-isa lang. Pero nung dumating si Jesus Christ, no, sinimulan ni Kristo yan nung siya ay tumawid sa kabilang bahagi ng lupain ng Huda sa Gadarenes, at doon ay nakapangaral siya, nakapagpalayas ng demonyo sa mga bayan ng mga Hintil, at nung ang mga apostol, sa pamamagitan ng nila Apostol Pedro at ni Apostol Pablo ay pumunta sa kanilang mga missionary journeys doon sa iba't ibang lugar ng Asia, ng Europa, kumakalat ang mabuting balita, at ito ay nakarating sa buong Asia, nakarating sa Europa, nakarating sa Amerika, nakarating sa Pilipinas, at nakarating sa iba't ibang bahagi pa ng ating mundo. At maaring malapit nang dumating ang Panginoon Kristo, ngunit hindi natin alam kung kailan. Pero yan ang isa sa tanda. Sabi, ang ebanghelyo ay may pangangaral sa bawat bansa throughout the whole world. Pero meron pang pangalawa. No, dalawa lamang. Ito ay ang pagpapakilala ng Antikristo, the appearance of the Antichrist. At ito yung tinatawag nating the little season of Satan. Iuugnay ko, mga kapatid, itong binasa natin ito, no? Na papakawalan si Satanas para gumawa ng panlilinlang. At makikita natin, meron siyang instrumentong gagamitin para linlangin ng marami sa ating mundo. Yun yung tinatawag nating the Antichrist. No? Antikristo, walang S. Maraming Antichrist sa ating Panginoon with S. Lahat ng mga nagtuturo na si Kristo ng mali patungkol sa persona ni Kristo, patungkol sa kalikasan ni Kristo, pwede nating sabihing Antichrist. Ang mga nagsasabi na si Kristo hindi siya lamang ang daan ng kaligtasan, pwede natin sabihing Antichrist. Pero meron talagang Antichrist na tinatawag na the man of lawlessness. At mababasa natin yan sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 3 and verses 9 to 10. At itong man of lawlessness na ito ay gagawa ng isang pangdaigdigang panlilinlang. Basahin natin. 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 3. Now, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to Him, we ask you, brothers, not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by a spirit or a spoken word, or a letter seeming to be from us, to the effect that the day of the Lord has come. Let no one deceive you in any way. Ito na.
For that day will not come unless the rebellion comes first, and the man, ito na yung term, the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. Verses 9 to 10. The coming of the lawless one is by the activity of Satan, with all power and false signs and wonders, and with all the wicked deceptions for those who are perishing, because they refuse to love the truth and be saved. So nakita natin, no, may problema dito sa Thessalonica eh. Actually, doon sa unang Thessalonica, ang problema doon, may mga nagsasabi, malapit ang dumating si Kristo. Kaya sumulat si Pablo sa kanila. Huwag kayo maniwala dyan sa mga yan. No? Dito sa 2 Thessalonian, alam niyo ang issue rito, sabi, dumating na daw si Kristo. Dumating na. Sabi ni Pablo, teka muna, hindi mangyayari yan. Mangyayari lamang yan matapos na merong magpakilala na kung tawagin ay the man of lawlessness. Merong rebellion na mangyayari. Merong tinatawag na son of destruction. At ito daw ay gagawa ng paglaban sa templo ng Diyos. Yan ang iglesia ng Diyos. At magpapakilalang siya ay Diyos. Gumagagawa siya ng panlilinlang. Gagamit siya ng signs and wonders. Para marami mahikayat niya. At yung mga mahihikayat niya, ito daw yung mga tao na ayaw talagang manampalataya. At naniwala sa katotohanan, kaya hindi sila maliligtas. So anong sinasabi rito, mga kapatid? Ang sinasabi sa atin na ang ibig sabihin ng pagpapalaya kay Satanas, ito yung sa huling panahon na meron siyang gagamiting instrumento na kung tawagin ay man of lawlessness or antichrist, kung sino siya, hindi natin siya kilala. Kung ano man ang pinanggalingan niya, hindi rin natin alam, pero siya ay tao, man siya, sabi rito, man of sin, man of lawlessness, the antichrist, at siya ang gagawa ng isang malawakang panlilinlang, no? Sa karamihan, upang ang mga tao, lalo na ang mga ilan sa mga nagpo-prophesy na nagpo-profess na sila yung mga Christian ay manlamig at malinlang din niya ang iba. At mas marami sa mga tao ay hindi manampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, yun yung punto rito. At pagkatapos darating si Kristo. So, anong mensahe sa mga individual na mananampalataya at sa iglesia ngayon? Ang ibig sabihin nito, gamitin natin ang opportunity na meron tayo na maipakalat ang ebanghelyo sa mga di mananampalataya. Hanggat hindi pa dumarating ang isang pandaigdigang panlilinlang na gagawin ni Satanas sa pamamagitan ng Antikristo. Dapat ma-involve tayo sa gawain ng pag-iibanghelyo. Kung hindi man tayo mismo ang magbabahagi, tayo ay susuporta sa mga nagbabahagi nito. Tayo ay mananalangin sa mga gawain ng pag-iibanghelyo. At ipakikita natin ang kapangyarihan ng ibanghelyong ito sa ating mga buhay. At kung may kinakausap ako na narito ngayon na hindi pa nakikilala ng husto si Kristo, estranghero pa rin sa pananampalatayang Kristiyano, gusto kong hamunin ka, tinatawag ka ng Diyos ngayon na lumapit sa Kanya. Huwag mong baliwalain ito hanggat may pagkakataong mapakinggan mo pa ang Ebanghelyo. Sapagkat darating ang araw na magkakaroon ng malawakang rebelyon, malawakang gawain si Satanas sa pamamagitan ng man of lawlessness, at marami ay malilinlang at ang marami rin ay manlalamig sa mga bagay ng Diyos. Kaya ngayon, ang tamang panahon. Ngayon, ang tamang pagkakataon. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. The work of treachery. But not only that. Pag pinakawalan si Satanas, magkakaroon ng work of tyranny.
No? Sinabi dito sa binasa natin na animoy magkakaroon daw ng international attack. Laban daw sa bayan ng Diyos, sa mga binanal ng Diyos. Now, ang tanong, magkakaroon ba talaga ng literal na battle? Magkakaroon ba ng talagang literal na digmaan? No? Sa palagay ko, hindi. No? Binanggit dito kasi yung Gog and Magog. Now, ano bang ibig sabihin nitong Gog and Magog? Ginamit ni Juan yung image na ito mula sa Ezekiel chapter 38 and 39. Hindi natin babasahin, napakahaba. Pero doon sa chapter 38 to 39 ng Ezekiel, doon binanggit paulit-ulit yung Gog and Magog. Ha? Ngayon, sino ba ito si Gog? No? Itong si Gog ay isang evil chief prince, isang prinsipe, isang pinuno na masama. No? Siya ay pinuno o prinsipe ng Meshek at Tubal. Yan ang sabi doon sa Ezekiel. Pero itong si Gog ay nanggaling sa lupain ng Magog. So yung Gog, tao, yung Magog, lupain, no? Lugar 'yon. Si Gog ay isang pinunong masama, no, na pinuno at prinsipe ng Tubal at Meshek, pero siya, ang pinanggalingan niya ay sa lupain ng Magog. Now, sabi ko kanina, meron talagang Magog na lugar. Pag mababasa niyo sa chapter 10 ng Genesis, yung tatlong anak ni Japhet, no, 'di ba si Noah, meron siyang tatlong anak na lalaki. Ang isa doon si Japhet. Si Japhet ay merong tatlong anak na lalaki at nag-migrate itong tatlong anak niya na lalaki sa lupain ng Magog. Sabi roon, nagpunta sila doon sa Magog. So meron talagang totoong lupain ng Magog. At itong Magog, sa kapanahunan ni Ezekiel, ay bahagi ng Assyrian Empire. No? So bahagi ito ng Assyrian Empire. At pag binasa niyo sa Ezekiel, itong si Gog, no? Nagaling sa Magog, parang nakakaano yung salita, no? Baka maging mura, ay gumawa ng pag-atake, no? Sa mga bansa. Ano yung mga bansa? Basahin niyo chapter 38. Ang inatake niya mga bansa ay Persia. Ano yung Persia sa panahon natin? Iran, no? At Kush. Yung Kush ay Ethiopia. Hanggang ngayon. Put. Yung Put ay isang lugar malapit sa Libya. Gomer ay mga lugar na malapit sa Germany. At Bet Togarma, ito daw ay lugar na malapit sa Turkey. So, gumawa siya ng pag-atake sa mga bansa na ito. Kasi napakasama niya eh. Para siyang hari ng Assyria na talagang gusto niya sakupin ang buong mundo. So, yung kanya sakupin, sinasakop niya. Pero ito nangyari. Nung magtangka na siyang sakupin ang lupain ng Israel, naggalit ang Diyos. Nababasa niyo sa chapter 38. Alam mo ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng paghatol kay Gog na taga-Magog at sa kanyang puwersa. Nagpadala ang Diyos ng mga malalaking bloke ng yelo para yung mga sundalo niya ay mamatay. Nagpadala rin siya ng apoy at ng asupre at hinayaan niya na yung kanilang mga sino-sino, yung mismong kawal ni Gog ay naglaban sila. Nag-away sila hanggang sa nagkaubusan sila. Kinuha ni Juan yung imagery na yan para ilapat, ganyan din daw ang mangyayari sa huling panahon. No? Gagawin ni Satanas at ng Antikristo ang malaking pag-uusig sa bayan ng Diyos, ang iglesia. Nang hindi gagawa si Satanas o yung Antikristo ng malaking puwersa ng army, hindi. Ito'y simbolo lamang ng persecution. Magkakaroon ng matindihang pag-uusig sa bayan ng Diyos. No, there would be no literal armed battle, I believe so. But it could mean widespread persecution against God's people. But
This is for a little season. Ito ay panandalian lamang. Now, bakit papayagan ng Diyos na ang bayan niya ay uusigin, na ang iglesia ay makakaranas ng pandaigdigang pag-uusig? Bakit niya hahayaan itong mangyari? Now, alam natin na may layunin ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Marahil, ito ay paraan ng Diyos upang dalisayin ang kanyang iglesia. Ito ay paraan ng Diyos upang ipakita kung sino ang handang tumayo para kay Kristo sa kabila ng matinding pag-uusig. Ito ay para i-expose kung sino mga hypocrite. Sino yung mga hindi totoo? Sino yung mga nagkukunwaring Kristiyano lamang? Ito ay para ipakita na ang totoong Kristiyano ay katulad ni Job, na sa kabila ng kanyang mga kapighatian, sa kabila ng matinding pagsubok, sa kabila ng nawala ang lahat sa kanya, hindi nawala ang kanyang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos. Moreover, brethren, this final conflict would display not only the glory of God, but the joy and beauty of His church, of the victory of His church against the work of Satan and sin. Doon mararanasan ang kagandahan at kagalakan ng tagumpay ng iglesia laban kay Satanas at laban sa kasalanan. So yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Satan and his short freedom. Pero let's go to second heading. Satan and his sure finale. Verses 9 to 10. And they marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. So the saints and the beloved city, the city of God, the church. But fire came down from heaven. Di ba yun ang ginawa kay Gog? Sa Book of Ezekiel, no? Nagpadala Diyos sa matitinding malalaking bloke ng yelo at tawag ito, apoy at asupre. Yun din daw ang gagawin. But fire came down from heaven and consumed them, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were. And they will be tormented day and night forever and ever. Again, let me reiterate, brethren, no, na ang animong tagumpay ni Satanas na madaya ang marami sa huling panahon ay panandalian lamang. Mabilis lamang. Little season, little while, just for a moment. Ang gawa ng Antikristo will just for a short period of time. Basahin natin, 2 Thessalonians again, chapter 2, verse 8. Ang sabi rito, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of His mouth and bring to nothing by the appearance of His coming. You see? No? Magkakaroon, mamamayagpag siya for a while, for a little season. Biglang darating ang Panginoong Kristo para siya ay puksain sa pamamagitan ng breath of His mouth. So, dalawang bagay. Unang-una, makikita natin that the torment for Satan and his followers will be forever. Now, napansin nyo na yung gagawing parusa ng Diyos kay Satanas ay immediate, daglian. Na wala ng proseso. Wala ng court hearing. Daglian. Dadalhin kagad siya sa impyerno. Kasama ng lahat ng mga nadaya niya. Gusto kong liwanagin uli, mga kaibigan at mga kapatid, na ang impyerno ay totoo. Hindi kathang-isip ito. Hindi ito fantasy. No? Hindi ito fiction. Totoo ito. No, maging sa grupo ng mga Kristiyano ngayon, ay may mga naniniwala na sa tinatawag na annihilationism. May mga tumatanggi na ang impyerno daw ay hindi literal, walang literal na impyerno, hindi daw totoo ito. No, ito daw ay simbolo lamang ng
laho ng mga makasalanan. No? Walang eternal punishment. No, para sa kanila, no, yung eternal punishment ay mahirap maintindihan. Paano ang isang tao na hindi naman gumawa ng eternal na kasalanan ay parurusahan ng eternal? 'Di ba? Yan ang kanilang argumento. 'Di ba? Yung kasalanan ginawa natin, ginawa lang natin for within our lifetime. Pero ang parusa eternal. Parang hindi yata, sabi nila, hindi yata tama 'yon. Kaya hindi totoo yung eternal punishment na 'yan. Ang problema doon sa mga naniniwala sa annihilationism, nakalimutan nila na yung kasalanang ginawa ng tao ay kasalanan kanino? Sa eternal na Diyos. Na hindi tayo nagkasala. Sa kapwa natin lang na tao na hindi eternal. Nagkasala tayo sa eternal na Diyos. At dito malinaw sa binasa natin, ang sabi, binasa natin kanina, ang sabi, sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Hindi sinabing sila'y maglalaho o mawawala, mag-i-extinct, ma-annihilate. Pahihirapan daw sa araw, sa gabi, magpakailanman. No. Wala na akong abang paraan para i-interpret pa yan. Ano? Ang ibig lang sabihin, eternal yung punishment na gagawin sa kanila. So, napakaseryosong bagay ito, hindi ito laughing matter. No, marami mga tao pinagtatawanan lang ito. Pero hindi. Kung ikaw babaliwalain mo ang opportunity para ikaw ay magtiwala kay Kristo, alam mo ang gagawin ng Diyos? Sasaraduhan niya ang pintuan ng kaharian para sa iyo magpakailanman. Saan ka dadalhin? Sa lugar na naroon ang pananangis at pangangalit ng ngipin. Ang sabi doon, pananangis, weeping. Ibig sabihin ng pananangis, nahihirapan. Pangangalit o gnashing of teeth. Ano ibig sabihin ng gnashing? Galit. So yung mga tao sa impyerno, kahit nasa impyerno sila, nagpapahayag pa sila ng kanilang galit. May rebellion pa rin. Gnashing. Merong ako nabasa na sabi niya, kung merong gnashing of teeth, paano yung mga walang teeth? Ginagawang di ba? Pinipilit na binabaliwalain ang katotohanan ito. Oo, ang sagot ko diyan, magbibigay ang Diyos ng teeth sa kanila. Okay? So, ang punto rito, hindi natin dapat i-treat ito casually. Kailangan ng tao si Kristo. Si Kristo lamang ang pwedeng sumagip sa mga makasalanan. Diyan sa impyerno na inihanda ng Diyos kay Satanas, sa kanyang mga kampon at sa lahat ng kanyang mga nalinlang. Si Kristo lamang ang daan upang ang tao ay maalis sa daan patungo sa kapahamakan. Wala nang iba. No? Kaya nga kung wala ka pa kay Kristo, wala kang ibang dapat puntahan kundi siya. Narinig ninyo sa akin itong kwentong ito, no? Isang ancient fable na meron daw isang sovereign man, isang tao na makapangyarihan, na meron siyang meron siyang mga bilanggo. Isang araw, sinabi niya sa isa sa kanyang mga bilanggo, bibigyan kita ng pagkakataon na makalaya. No? Merong diyan sa lugar, sa iyong selda, ay may lugar, may daan para ikaw ay makalaya. Ibibigay ko sa iyo ang buong magdamag na ito. No? Para hanapin mo at gamitin mo yung paraan na yan para ikaw ay makalaya sa seldang ito. Sa selda na saan ay nakakulong ka. Ngayon, yung taong yun, may na-discover siyang isang parang panel. Na parang itong panel na ito, pag pinasok mo, papunta ka sa isang pasilyong mahaba. No, So yun ang tinisip, eto na. Ang paraan. So pinasok niya yung panel na yun at pagkatapos sumasok siya ron. Magdamag siyang naglalakad. Magdamag siyang paikot-ikot. Nung mag-uumaga niya na nasumpungan niya yung sarili. Nandoon uli siya doon sa selda na kung saan nakakulong siya. Tapos dumating na yung isang sovereign man. Sabi niya, sinayang mo ang pagkakataon.
na ibinigay ko sa iyo na makaalis ka sa lugar na yon. Sabi nung tao, nagsisinungaling ho kayo, wala naman talagang daan. Dito nga ako napunta uli. Sabi niya, meron. Ang totoo, yung pintuan ng iyong selda, tinanggalan ko ng lock. No? Bakit kang saan-saan ka pa pumunta? Buksan mo lang yung pintuan na yan. Yan ang daan. Palabas ng iyong kalayaan. Alam niyo mga kapatid, maraming tao ganyan sa ating panahon ngayon. No? Akala nila napakadaming daan para sila ay maligtas. Maaring ang tinitingnan nilang daan, yung kanilang mga mabubuting gawa, yung kanilang kabaitan, yung kanilang performance. Di ba? Pero iisa lamang ang itinalagang daan ng kaligtasan ng Diyos. Ay ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Na nagsabing, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang sino mang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo lamang ang paraan upang makatakas sa sumpa ng kasalanan at makarating doon sa kalwalhatian na walang hanggan. So, makikita natin dito yung the torment for Satan and his followers will live forever, and last but not the least, the threat for the saints will cease to exist. Alam niyo mga kapatid, sa mga mahilig sa basketball, alam nila na ang Denver Nuggets ang nag-champion ngayon, 2023, at pagka sa Facebook, lagi yun ang nakikita ko sa mga reels, no? Yung celebration ng Denver Nuggets sa pagkapanalo nila kasi 47 years na member sila ng franchise ng NBA, ngayon lang sila nanalo, nag-champion. Talagang celebration, parang araw-araw yata nagsi-celebrate sa City of Denver, yung team na ito. Pero itong celebration nila, syempre, maglalast ito. Kasi sa susunod na season, ipagtatanggol nila yung corona nila. At sa mga susunod pang mga season, no? So, ito'y panandalian lamang na celebration o tagumpay. Pero alam niyo mga kapatid, ganun din ang church Alam mo, hanggat ang iglesia nandito sa mundo, andyan ang banta, andyan ang kapighatian, bahagi ito ng buhay natin, andyan ang pagsubok sa iba't ibang forma, sa iba't ibang tindi at intensity. Pero sa pagdating ni Kristo, sa huling panahon, sa huling digmaan, sa huling conflict ng iglesia, sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ibibigay niya ang ultimong tagumpay sa kanyang bayan. At pagkatapos nun, wala nang labanan. Pagkatapos nun, wala nang depensa. We will look forward for the day when the culminations of all wonders and joy will be forevermore. Let us pray. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin sa umagang ito. Salamat sa katotohanan na hindi mo kami iniwan sa dilim para mangapa kami kung ano ang dapat naming tayuan, tindigan, yakapin, paniwalaan. Salamat sapagkat nang unang pagdating mo rito sa mundo, naghari na ang Panginoong Jesucristo. At ang ebidensya na siya naghahari na ay may pinaghaharian na siya. May mga taong nagpapasakop na sa kanya bilang hari nila. Yan ang mga mananampalataya. Ang ebidensya na nandito na siya at nakagapos na si Satanas ay naikakalat ang ebanghelyo sa iba't ibang lingwahe, sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang lahi at lipi, sa iba't ibang bansa, nakakatawid sa mga dagat, nakakarating sa mga lugar na minsan mahirap marating. Salamat sa iyo, Panginoon. Pero sinabi rin sa iyong salita sa huling panahon, papakawalan sa Satanas para siya ay gumawa ng panlilinlang. Hindi para pahirapan ng iglesia, kundi para dalisayin ng iglesia. Para makita kung sino ang totoo at hindi totoo. At para ipadama ang galak at ganda ng tagumpay laban kay Satanas at laban sa kasalanan. Tulungan mo kami mga mananampalataya na gamitin namin ang lahat ng panahong ito na meron kami ma-involve sa pangangaral, pagtuturo, pagbabahagi ng iyong salita
sa mga tao na maaring binubukas mo ang opportunity para ma-share namin ang gospel sa kanila, sa mga bata, maliliit na mga bata, sa mga teenagers, sa mga may edad na, sa sino mang tao. Tulungan mo kami at bigyan kami ng mga resources if we can also do some help to the missionary work in many places. We want to be involved. We want to be involved in the worldwide missions. At this time, we can only do is to pray for the missionaries, to pray for the gospel enterprise in different parts of the world. And Lord, I pray, tulungan nyo kami, wag namin sayangan ng mga panahon at pagkakataon na i-display sa mga tao ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa buhay ng bawat isa sa amin. At tulungan mo maging matatag kami, sabagat napakaganda ng plano mo sa iyong iglesia. At napakasaklap ng pagkatalo ni Satanas at ng kapahamakang naghihintay sa mga wala pa sa iyo. Tulungan mo kaming maawa sa mga hindi pa mananampalataya naming mga mahal sa buhay. Mga mananampalataya naming hindi pa na mga kaibigan, mga di pa mananampalataya naming kaibigan at mga mahal sa buhay. Tulungan mong maawa at abutin din namin sila, aming Panginoon. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng tapang, ng lakas, ng loob, ng habag, ng talino, ng opportunity, o aming Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos, sa iyong mga salita. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.